Total talaga mga minamahal ng pagmumuka ni number 1 Senador Robin Hood Padilla. Imagine mo tayo pang mamamayang Pilipino ang magbabayad ng utang na loob sa mga politiko. Meron kasi siyang iniindoso. So alam naman natin yan na yung Duterte talagang literal na iniindoso niya. Pero dito talaga yung nakaka-triggered. Yung in-specific niya na iboto nyo dapat si Rodante Marcoleta, kayong mga kababayan kong Muslim, magbayad kayo ng utang na loob. Dinamay mo pa yung mga kababayan mong Muslim at dinamay mo pa yung ibang sambayan ng Pilipino. Hindi ba mas kaaya-ayang pakinggan na kayong mga politiko ang magbayad ng utang na loob sa amin dahil kayo yung may pagkukulang sa amin? Ikaw, Robin, ikaw yung magbayad ng utang na loob sa amin mga Pilipino, dahil number 1 senador ka, pero nagtututa-tutaan ka sa mga Duterte. Appropriate bang behavior yun, sir? Diba? O, tingnan nyo ito mga minamahal. Well, ano pa nga ba nga asahan natin dito? Hindi talaga nag-iisip niyang si Padilla. So sabi niya, hindi ko na kailangan kumbinsihin kayong lahat sapagkat alam ko lahat ng nandito at buong Pilipinas at buong mundo daw. Mga minamahal, lahat daw tayo ay Dante Marcoleta. Uy, ikaw lang. Huwag mo kaming idamay. Ang mga kapatid kong Muslim, kailangan daw magbayad tayo ng utang na loob. Kayo. O sa mga kababayan ni Robin Hood Padilla, mga kababayang Muslim, magbayad daw po kayo mga minamahal ng utang na loob. Hindi nyo ba alam na mayroong isang Muslim na nagsalita patungkol dito kay Robin Hood Padilla na siya daw po ay isang haram? Peking Muslim daw kuno? May katotohanan kaya yun mga minamahal? So, kailangan daw si Dante Marcoleta ay maging number 1. Alam niyo, ito yung pinaka nabubuong tanong sa aking isipan. Talaga nga bang public servant kung tawagin itong si Robin Hood Padilla? Kasi imagine mga minamahal, senador siya pero hindi niya kayang gampanan ang tungkulin ng pagiging senador. Yung obligasyon niya bilang senador, hindi niya na nagagampanan ng maayos, bagkus puro lang siya pa-highlights. Alam niyo yun, yung pasikat, diba? Kada hearing, sisipot, iiyak, mag-highlights doon ng kabobohan na hindi niya alam, parang baliw na siya, tawag ng iba, diba? Pero yung tanong dito, susundin nyo, mga kapatid kong Muslim? Hindi, tanong lang. Kasi yung papa ko Muslim. So, dati akong taga Palawan. So, sa mga hindi nakakaalam pinanganak ako sa Parañaque. Yung papa ko, taga Malaysia. Tapos yung pamilya ng papa ko, Malaysia, Palawan. So, ngayon, Ibrahim Cartagente. Pilido ng papa ko. Pero hindi yung ginamit ko So, yung papa ko, literally Muslim. So, hindi ko pwedeng sabihin na half ako kasi walang half na Muslim. Walang half Catholic, walang half na Muslim. Walang ganon. So, merong blood. Meron lang akong bloodline ng pagka-Muslim. Kasi yung papa ko Muslim. Pero, matagal nang deads yung father ko. So, kung nabubuhay yata yung papa ko ngayon, siguro I think pinagtatawanan to si Robin Hood Padilla. Pero anyway, sa aking mga kapatirang Muslim, diba? Shout out from Sopronia Española, Palawan, dating tirahan ni Mima. Diba? So, ngayon, syempre ako, meron akong dugo. Pero hindi na siya medyo nananalaytay kasi, wala nga yung papa ko at hindi ko na naipagpatuloy yung, diba, pagsisimba sa dati naming simbahan. Gawa nga pa nang lumipat na kami dito at syempre, sinunod ko yung mother ko. So ngayon, sa mga kapatiran kong Muslim, handa ba kayong sundin itong si Robin Hood Padilla? Diba? Na magbayad daw kayo ng utang na loob. Kay Rodante Marcoleta, kaya dapat daw, iboto nyo itong si Rodante Marcoleta. Ano ba yan? Yung politika ba sa bansang Pilipinas is puro na lang ba pagbabayad ng utang na loob? Doon na lang ba iikot ang politika ng Pilipinas sa pagbabayad ng utang na loob? Instead na maging public servant, instead na paglingkuran tayong mga Pilipino. Diba? Kasi pinapasweldohan namin kayo. O itong mga politiko na to, gamit ang buwis ng taong bayan. Tapos ganyan lang yung makikita namin essence ng work ninyo. Bayad ng utang na loob, kumakampi kay ganito, ganyan.
At saka ba't kami magbabayad ng utang na loob? Ano yung utang na loob namin kay Rodante Marcoleta? Baka kayo. Baka kayo. Mayroong utang na loob. Kayo, Robin. Pero yung idadamay nyo kami, ano yung babayaran namang utang na loob dyan? Di ba? Nagtataka lang ako mga minamahal. O, ang dami nga nag-comment eh. Sabi ni Annalyn Aliano, yan, wala ka namang nagagawa, nagbabayad ka ng utang na loob pa. Di ba? O, sabi ni Tony Leria, anong utang na loob ang babayaran ba? Yung sinasabi mo, baka ikaw yung may malaking utang na loob sa taong bayan. Totoo, mga minamahal. Diba nagigets ninyo? So, kaya, sabi pa dito ng isa, Ricardo De Verde, kaya yan, gustong pumasok ni Robin sa Senado para turuan siyang sumagot sa mga hearing debate. Tingnan niyo naman, sayang sahod, puro lang po ng pinagsisilbihan niya at hindi yung taong bayan. Yan din yung napapansin ko mga minamahal kay Robin Hood Padilla, na masyado niyang in-emphasize na maka-Duterte siya at halata naman na yung ginagawa niya ay talagang maka-Duterte, diba? So ngayon, ang punto natin, senador ka ba ng bansang Pilipinas at sino ka para sundin ng taong bayan? Yan ba yung iboboto ninyo, si Marcoleta? Ngayon, pumunta tayo dito kay Marcoleta. Si Marcoleta, iboboto ba ninyo na in the first place? Mga minamahal, wala daw pong West Philippine Sea sa mapa. Hindi daw po nag-i-exist yung West Philippine Sea. Payag kayo, sarili nating bayan, binababoy ni Rodante Marcoleta? Okay, sabihin na natin na hindi naka-registered yung pangalan ng West Philippine Sea, pero the fact na atin yan. So, no matter what, kung ano mang itawag dyan, atin yan. So, dapat kinikilala mong atin yan. Di ba hindi yung nanggagaling pa mismo sa isang aspirant senador, ang mga words na ginagamit na, wala namang West Philippine Sea sa mapa. Sa Google Map, kahit i-search ninyo, wala bang West Philippine Sea. Di ba? Alam nyo, wala akong pakalam dito kay Rodante Marcoleta. Sobrang wala. Masyado siyang selfish. Kung titingnan. Tingnan niyo yung ABS-CBN. Diba? Isa siya sa mga naging threat ng ABS-CBN. Mapapansin ninyo. Kung kahit ano yung nangyari kay Rodante Marcoleta, mga minamahal. Sige nga. Isa siyang naging threat. Pinatanggalan niya ng napakadaming trabaho. Yung 11,000 na Pilipino na nagtatrabaho sa ABS-CBN. Pansinin ninyo? Diba nakakaloka? Jululan, ang kitid talaga ng utak ni Robin. Yan lang yung nakakainis, mga minamahal. So kayo, kung gusto nyo iboto, bahala kayo. Pero kung wala akong pakalam kay Rodante Marcoleta, sobrang wala. At hindi siya karapat-dapat na makapasok sa pwesto. Kung ganyan lang rin naman yung pag-introduce sa kanya na kailangan natin bayaran ng utang na loob, sino ba siya? Sige nga, mga minamahal, sino ba siya? Diba kayo yung walang utang na loob eh. Kayo yung sinusweldoan pero hindi kayo naglilingkod ng totoo sa ating bayan. At sino ka ba para utusan yung mga matatalinong botante na iboto si Rodante Marcoleta? Sino ka ba? Diba? Nakakaano lang. Parang ikanta mo na lang yan yung Wonderful Tonight. Nakakaloka. Nakakagigil kapal ng muka. Diba? Parang ganito sila, yan kita ninyo. May nag-edits. Sino nag-edits nito? Nakakatawa naman. Yung mga makapili. Diba? Mayroon pang tumawag sa kanya, mas bobo. Diba? So, binabayaran mo kay Digong talaga ang pagiging unconvict mo. Tawang-tawa ako. Alright. Huwag kayong magbayad ng utang na loob sa mga Manchurian candidates. Sa mga minamahal yun po, pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal. And always hit notification bell for more update. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.